Good afternoon mga kabisyo sa negosyo. Ito na naman ang inyong Kuya Juan, ang mentor ng bayan. At narito tayo ngayon kasama natin si Doktora Nancy Laudencia Landicho ng Sablayan, Mindoro, Occidental Mindoro, no? So, si Doktora pala, napag-alaman ko kanina ay isang councilor, municipal councilor ng Sablayan, Occidental Mindoro. At natutuwa akong malaman ng isang doktora ay isa rin palang negosyante, isang entrepreneur, at malalaman natin mula sa kanya ngayon kung ano yung negosyo niya, ano yung pinagkakaabalahan niya maliban sa pagiging isang doktora, isang alagad ng medisina or ng siyensya, no? Partikular sa larangan ng medisina. So magandang hapon po, doktora. Kamusta po kayo? I'm fine po, salamat. Yes, so nagpapasalamat ako, pinaulakan niyo ako at kayo na-ambush interview ko ngayon kasi nagkaroon ako ng interest dun sa negosyo niyo. So ano po yung negosyo nila, Doktora ulit? Sa akin po ay ang paggawa ng tsokolate at tableya. Wow, isang doktor gumagawa ng tableya at tsokolate. Actually, tableya at tsokolate isa lang. Pero yung tableya, yun yung output, pure output ng kakao. Bago siya gawing tsokolate. Yan. At meron silang advokasya. Ano yung advokasya nila yung doktora? Sa akin po, ang mga katutubo sa aming lugar ay alam niyo naman mahihirap ang buhay. Kaya pag sila'y nangangailangan, talagang hindi kaya ng puso ko na hindi sila tutulungan. Kaya pangangailangan sa pag nagkasakit, pag walang makain, suporta sa mga nag-aaral na anak, ay yan po ang aking advokasya. Ayan ang advokasya ng negosyo nila, doktora, at ang kanilang kumpanya ay Loudland Cares Incorporated. At ipaliwanag mo nga po, doktora, sa amin, bakit yan ang napili mong pangalan ng iyong negosyo? Kasi po, una, dalawang meaning yan eh. Loud means worship, pagsamba. Yes. Land. So, lugar o lupa kung saan nagsasamba sa Diyos. Silent worship pa nga eh, tahimik na pagsamba. But actually, it also connotes yung mga apelido. Kasi loud din siya, so yung loud award. Then, land dicho. Yung cares naman, meron kaming isang kasama pa, yung binilhan namin ng lupa, na Cares siya ang apelido, kaya Loudland Cares. So talagang pinagsama-sama ni doktora, ano? May kwento, at dahil may kwento, ang negosyo niyang ito, at maging yung kanilang company name, hayaan natin na magkwento si doktora kung bakit napili niya ang pagpasok sa negosyo at kung bakit napili niya ang tableya kaysa magtayo ng isang hospital o isang medical clinic. So doktora, please tell us why. Salamat po. Ang ating pong gobyerno ay talagang laging tumutulong sa atin na may kagustuhan na magnegosyo o magtrabaho. Isang araw po, ang Department of Agriculture ay namahagi ng mga pananim na kakao. At kami po talaga ay farmer by heart. So dahil meron kaming nabinging lupa, naisip namin na taniman ito ng kakao. Kaya binigyan kami ng DA ng 10,000 na puno ng kakao. At yan po ay naitanim namin lahat. Sad to say lang, nung dumaan si Tisoy, napakalakas na bagyo sa aming lugar, marami ang namatay. And as of the present time, out of the 10,000 na tinanim namin, only 3,000 ang fruiting at yan na po yung ginagawa namin na chocolates and tableya. At syempre, namumunga na yung mga puno ng kakao na aming tinanim, ay kailangan ito ay mapakinabangan. Kaya we went into chocolate and tableya making. Okay. So kailan ka nag-umpisa, doktora? Anong taon? 2022 po nagpo-produce na kami pero small scale. Okay. And kaya lang, nung nakita nila yung dami ng puno ng kakao, nag-advise sila sa akin na humingi ng tulong sa DTI kasi tumutulong ang DTI. Yes. So, pandemic time, gumagawa ko ng letter sa DTI tinatry ko po na kung tutulungan nga kami. And so, it took more or less 1 year
Tapos dumating sila to validate kung marami nga yung puno ng kakao. And nakita naman nila yung reality nun. Kaya after another less than a year, ayan na po. Nag-utay-utay na isagawa yung proseso ng pagbili ng mga gamit para sa chocolate factory. And last January 17, itong year na to, 2023, dumating na po sa amin yung lahat, except the grinding machine, lahat ng mga equipments na ginagamit sa paggawa ng chocolate ay ibinigay nila. And then minomonitor na nila kami since then kung paano yung production namin ng chocolate. At ako rin pinagulat kasi from that time until July of 2022. Yes po. February, March, April, May, June, July, 6 months, kalahating taon. More than 100,000 na pala ang nagbibenta namin ng chocolate. Oo. Nakagulat din ako sa monitoring kasi every month kailangan namin mag-submit kung magkano yung aming nagbibenta. So imagine isang doktor, no? Pinasok niya ang larangan ng pagninegosyo. At doktora, if you don't mind, ano yung pinaka-trigger factor mo? Bakit ka pumasok sa pagninegosyo? Sa kabila ng 30 years ka na sa profession? Tama po ba? Yes, sir. Yan. So sa kabila ng pagiging doktor niya, sa kabila ng pagiging member ng Sangguniang Bayan or counselor doon sa bayan nila, ba't pumasok pa isang doktora Nancy Landicho sa pagninegosyo? Malalaman natin, doktora. Please tell us. Una po, ito ay para sa akin legacy. Legacy sa family. Kung matutunan ng family itong napakagandang negosyo na ito, napakagandang pagkakakitaan pa na talaga, ay mauna man akong kunin ng Lord, maiwan ang legacy na ito na negosyo sa pamilya. Kasi una, siyempre pag naiwan ko ito at ako yung maunang kunin ng Lord at ipagpatuloy nila ito, yung advocacy ko rin may pagpapatuloy. So hindi mahihinto sa paghinto ng buhay ko ang advocacy. At ang mga kapatid ko rin po naman ay nandyan din yung pagmamahal nila sa mga katutubo. At ang advokasya ng isang Doktora Landicho ay ang pagmamahal sa katutubo at pagbibigay ng mga pangangailangan nila, mga basic needs, maliban pa po doon sa pangangailangang medikal. Na kanina na pag-alaman ko, libre pala maningil si doktora sa mga katutubo at sa mga may hirap na taga doon sa kanya. Very minimal ang kanyang sinisingil, which is magkano? Ngayon po, 50 pesos sa 50 isang pesos. Pero kasi for mahabang panahon, wala talagang sinisingil sa kanila dahil mahirap na nga yung buhay. Naramdaman ko lang po na medyo naabuso ng paribasa. Wala namang bayad, ay nandyan sila lahat. There are days na sila ang pasyente ko pagdating ng hapon. Sila lahat ang pasyente ko, napapagod ako na. Pero nung may 50 pesos, mahalaga rin sa kanila ang 50 pesos. Tama po yan, kasi lahat ng bagay may halaga. Siyempre, lahat gumagasto si doktora, pambayad siguro sa mga utilities niya, doon sa clinic niya, pambayad sa staff niya, siyempre. Yes, mga ganyan. So, natutuwa ako na nakapag-share si doktora ng kanyang buhay, ng kanyang negosyo, lalong-lalo na. At gusto ko rin sana malaman mula kay doktora kung ano yung kanyang mga pagsubok habang ginagawa niya itong pagninegosyo ng tableya. Pagsubok. Una po ay hindi kami magaling sa marketing. Yan ang malaking challenge sa amin. Pareho kami magkakapatid, maiyahin kami. Salamat, may gadget na ngayon na yan sa Facebook, sa Messenger, ay pipicturean lang yung product tapos pwede na i-market. At nung natikman naman nila yung product, ay marami po nag-order online. So, ibig sabihin masarap talaga. Actually, kanina po, natikman ko yung kanyang tableya at napakasarap. Talagang alam mo yung pwede mo na i-compete sa ibang bansa. Kilala natin ang Davao City bilang isa sa source ng magandang tableya. Ako, ayaw ko mag-compare. Pero pag natikman nyo ang tableya ni Doktora Landicho, ay siguradong matutuwa kayo. Siguradong masasabi nyo na pwede na siyang i-export.
pwede na pala siyang i-compete sa ibang bansa. So, anong brand ng tableya niyo ulit, Doktora? Ano yung sir? Ano? Yung brand ng inyong produkto. Produced by Loudland, pero kailangan may brand. So, nung naghanap kami ng brand, sabi nila yung special sa inyo na pangalan. So, napili ko po yung pangalan ng aking ama dahil ang ibinili namin ng lupa na tinaniman ng kakao ay galing sa kanila, pinamana sa amin. Which Kaya, is? Placido ang pangalan niya, kaya ang palayo ay Sidoy, kaya ang chocolate Sidoy. po namin ay Sidoy's chocolate, dark chocolate. Yan po. Wow. So, maganda talaga itong negosyo, Doktora, kasi simula pa lang sa kanyang company name, may kwento. Ang kanyang advokasya, may kwento. Maging yung kanyang produkto, may kwento. So ito, pag dito pa lang makikita natin ng isang doktora, Nancy Landicho, ang ganda ng kwento ng buhay niya. At marami pa siyang kwento may tuturo sa atin. Pag lalong-lalo na, kapag sinubaybayan ninyo, may PhD kayo, Doktora, sa negosyo niyo, wala pa sa ngayon. Okay, so gumagawa pa si Doktor ng kanyang page. At sa mga taga Manila po, ay the future, in the nearest future po, magkakaroon na po tayo dito ng kanyang mga tableya. Dahil iniisip ko, kanina pinag-iisipan ko na dalhin po dito. So kami po mismo yung magdadala ng tableya at sa amin po ay, kasi may advokasya, again, ang Bisyo Negosyo. At isa sa advokasya ng Bisyo Negosyo ay ang pag-promote ng entrepreneurship. At bilang si Doktora isang entrepreneur at may negosyo siya, pupromote po natin yung kanyang produkto for free. So, makukuha niyo po sa amin yon, ang tableya ni Doktora in the future, nearest future, I should mean. At sana ay patuloy po tayong sumubaybay sa Bisyo Negosyo at patuloy din po natin na pag-isipan kung ano yung mga produkto na pwede nating simulan, no? Mula sa wala. Okay. May gusto pa akong mga katanungan kay Doktora. So, ayaw ko na palagpasin dito ng opportunity na ito, Doktora. No? So, Doktora, where do you see yourself 5 years from now? Wow. 5 years from now. God willing po. Sa blessing lahat naman ng Lord nang gagaling yan. Pag na-approve itong license to operate Yes. ng Loudland, eh sana in 5 years time, lumalabas na rin talaga tayo ng Pilipinas. Yes. Sana. Amen. Yeah. Tama po. Okay, so 5 years, no? Paglabas sa Pilipinas. Yan, ang target ni Doktora. At, Doktora, kung may ipapayo kayo sa mga nanonood ngayon, mga aspiring entrepreneurs, mga kasalukuyan, mga negosyante, at mga nagsimula ng magnegosyo, ano po yung ipapayo nyo sa kanila? Sa pagsisimula ko ng negosyo, totoong maraming challenges. At basta focus lang tayo, ano yung gusto nating maating, ano yung gusto nating mangyari, kaya maganda yung may mga advocacies. Kasi yun yung parang strength natin to go on kahit despite the challenges. Yes. Kaya go lang po tayo. Basta ang pangarap nandyan. At andun yung determinasyon natin na abutin ang pangarap na yan. Yes. Alam ko po, syempre, sa tulong lagi ng ating Panginoon, maaabot natin yan. Huwag tayong lalayo sa pagpapala ng Panginoon. Okay. Yan, sir. Yan ang sabi ni Doktora, and I'd like to give an emphasis on that. Pangarap, know your deepest why. Because kung wala kang pangarap, kung hindi mo alam kung ano yung gusto mong puntahan, kung wala kang goal sa buhay mo, wala kang blueprint. Parang magpapagawa ng bahay. Kung wala kang plano, hindi mo alam. Ayan. Ganun din sa pag may pupuntahan ka, gusto mong puntahan. Kung hindi mo alam kung saan ka talaga dadaan, hindi mo alam yung ruta, baka magkaligaw-ligaw ka. So number 1 po yun. Tsaka isa po may dadagdag ko doon is determinasyon. And of course, kung meron ka ng pangarap, may determinasyon ka na umunlad, baguhin ang iyong buhay sa pamamagitan ng iyong pagdidesisyon. Siyempre, you have to execute whatever product na pumasok sa isip mo, gusto mong negosyo, either service or product man yan, start mo agad yan. Huwag mo nang antayin na may magsimula pang iba. Baka mamaya, kapitbahay mo, kamag-anak mo, yung sa kakukwento mo, yung idea. idea na unahan ka na, saka ka lang magsisisi.
Tsaka, along the way, kapag ikaw nag-execute na, doon mo malalaman kung paano yung proper or tamang sistema ng pagninegosyo. So, yun yung isa sa pinakamahalagang sangkap ng pagninegosyo. And of course, siyempre, subaybayan nyo lang po ang Bisyo Negosyo, subaybayan nyo ang Kuya Juan Mentor ng Bayan, at patuloy po tayo na magbibigay ng mga inputs, mga makabulang bagay, mga makakatulong sa ating pagninegosyo, makakatulong sa ating araw-araw na pamumuhay, at upang ito ay magsilbing gabay para sa ating lahat. And so, maraming salamat po, Doktora. At ikinagagalak po namin na makilala kayo at makadaupang palad dito sa isang event na to. Actually, this is just an ambush interview with Doktora Nancy Laudencia Landicho. Yan, again, may-ari po sila na Loudland Cares Incorporated. Yan. So, si Doy. Si Doy. Yeah, si Doy. Excuse me. Tablea Yes. and chocolate. Exactly. So yan, abangan nyo pa po more of mga mga inputs na mabibigay natin. Okay, bye-bye. Thank you so much, Doctor. Thank you Sige po, po. Sir Nice to meet Jan. you Thank you po. very much.